Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Being with Violet, pakiramdam niya ay tila napunan ang malaking kahungkagan na nararamdaman niya sa kanyang pagkatao. Nawala ang mga magulang niya sa murang edad. 10 taon gulang lamang siya noon nang mawala ang mga ito. At tanging ang kanyang Aunt Claire lamang Smith ang nag-alaga sa kanya, ang sister ng kanyang ina. Minahal siya nito at inaruga na parang isang tunay na anak. He feels contented. At kahit papaano ay hindi niya nararamdaman ang matinding pangungulila sa mga magulang. He wants to stay with his lolo. Nang mamatay ang mga magulang niya, ngunit mas pinili nitong ipaubaya siya sa kanyang Aunt Claire. Hindi niya alam kung ano ang naging batayan ng lolo niya, kung bakit ito iyon ginawa. Nagkaroon siya ng hinanakit dito na kinimkim niya sa ilang taon. Mas lalong tumindi ang sama ng loob niya sa lolo niya nang magdesisyon itong ipakasal siya sa babaeng ni minsan ay hindi niya pa nakikilala. Ang babae na sa unang beses pa lamang niyang nakita ay pinagnanasaan na niya. Violet always awake his lust and desire. With one simple touch, ay umaapoy na ang pagnanasa sa kanyang buong sistema. And it happens fast. Hindi niya man lang namalayan. He falls in love with her, deaf and hard. Falling in love with Violet is one of the biggest and most unexpected turns and twists that happens in his life. Thank you, Grandpa. Bulong niya sa kawalan. Yakap niya ang hubad na katawan ng asawa habang ramdam niya ang mainit na hininga at ang kaumbukan ng dibdib ni Violet na tumatama sa kanyang dibdib. Maging ang magkadikit nilang kasilanan. They are falling naked under the blanket. His wife's skin was soft and silk. Napakasarap sa pakiramdam. Walang kapantay na sarap at saya ang kanyang kaibuturan. It feels good and satisfying being with the person you love the most. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog o kung ilang oras ba ang naitulog niya. Ang alam niya lang ay nakapikit na siyang may matamis na ngiti sa mga labi niya. Nagising siya dahil sa init na tumatama sa kanyang mukha. Init na mula sa sinag ng araw na tumatagos mula sa salaming bintana. Minulat niya ang mga mata, ngunit muli niya iyong naipikit dahil nasisilaw siya sa sinag ng araw. Kinapa niya ang asawa sa tabi ngunit wala na ito roon, dahilan kung kaya't napabalikwas siya ng bangon. Sweetheart? Malakas na tawag niya sa asawa ngunit hindi ito sumasagot. Sweetheart? Muli niyang tawag dito. Ano ba, Grego? Naliligo ako. Ani ng asawa niya na sa mas malakas na boses. Napangiti naman siya. Hindi niya mapigil ang matawa sa sarili. How beautiful waking up in the morning, hearing his wife's voice. Kakagising niya lang ngunit tila buo na agad ang araw niya. Kakaiba ang kiliti na dulot ng asawa niya sa buo niyang pagkatao. He's not alone anymore. He has Violet with him. And soon, baka magkakaroon na din ng isang maliit na Violet na tumatakbo sa loob ng silid na iyon. Yumayakap sa kanya, hahalik at maririnig ang maliliit na hakbang atawan nito sa kabuuan ng kabahayan. No, hindi pwedeng isang Violet lamang na maliit ang meron sila. Pupunuin nilang mag-asawa ang munting halakhak ang buong kabahayan. Ilan ba? 2? Ay hindi pa dapat 4? Pwede din 6. Ngunit kakayanin kaya ng balingkinitan na katawan ng asawa niya ang ganoon karami. Muli siya natawa sa naiisip niya. Ano kaya ang maging hitsura ng asawa niya kung lumobo na ang tiyan nito? Sigurado siyang ito ang pinakamagandang buntis na makikita niya sa tanang buhay niya. Napapailing siya sa naiisip kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. Kagigising niya lang at mulat na mulat ang mga mata. Ngunit heto siya at nakangiting mag-isa habang nananaginip ng gising.
Bumaba siya ng kama at tinalunto ng mga paa niya ang banyo na karugtong lang na malawak na walk-in closet. Aninag niya ang asawa sa loob ng banyo. Mula sa labas ng pintong salamin habang naliligo ito sa rumaragasang tubig ng shower. His wife is fully naked under the raging water of the shower. She looks so sensual, alluring and seductive. Muli na naman siyang napangiti. How lucky he is. Madalang na ang babaeng katulad ng asawa niya. Sa edad nito, napanatili nitong buo ang pagkababae nito at naibigay nito ng buong buo sa kanya. Kumatok naman siya. Sweetheart, can I join you? Naiinita na ako. Wika niya habang kinakagat ang ibabang labi niya. Sandali patapos na ako. Mataman niyang tinititigan ang bawat galaw ng asawa. Napapaawang ang kanyang labis sa tuwing hinahaplos ng asawa ang katawan nito na tila sumasayaw sa ilalim ng rumaragasang tubig na nagmumula sa shower. She looks so sensual in her every movement. Violet slowly curls her breast and touch her womanhood. At muling naglakbay ang mga palad sa ibang parte pa ng katawan nito. Binabanlawan nito ang bula ng sabon sa buong katawan. Napamura naman si Greg. Kaaga-aga ngunit kung ano-ano namang kamunduhan ang pumapasok sa kanyang isipan. He sneaked into his wife. Samantalang pwede naman niyang pasukin ito sa loob. Yakapin, hagkan ang asawa. Pero mas pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niya magpigil. Ilang beses niyang inangkin ang asawa kagabi at walang sawa din itong nagpaubaya sa kanya. Bawat halinghing at pagsambit nito sa pangalan niya ay tila iyon ang pinakamagandang musika sa kanyang narinig sa tanang buhay niya. Kapwa sila nagkagulatan nang biglang bumukas ang pintuang salamin. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay kang matapos. Kapwa pa silang nauutal ng asawa niya. Napapalunok siyang tinititigan ang buong katawan ng asawa. Mamamasa-masa ang buhok nito at may mga butil pa ng tubig sa leeg. Hanggang sa dumako ang tingin niya sa ilang marka na iniwan niya sa leeg ng asawa niya. Marka ng kanyang ginawang karahasan. Bahagya niyang inangat ang isang kamay at hinaplos ang leeg ng asawa. Masakit pa ba? Hinaplos niya ang heke sa leeg nito na may marka din ang kanyang mga ngipin. No. Bahagya nitong nailayo ang leeg. Ngunit hinapit niya ito papalapit sa kanyang katawan at niyakap na mahigpit. I'm sorry. Paulit-ulit niyang sambit dito. Alam niya na ang ginawa niyang karahasan ay mananatili iyon sa isip ng asawa at hindi iyon madaling mabura. He caused her pain, physically and mentally. Tell me, sweetheart, ano ang pwede kong gawin para mabura sa isip mo ang ginawa ko? Please tell me. Pagmamakaawa niya rito. I'm also at fault. Masyado akong naging self-centered. Let's just forgive ourselves and move on. Napakaswerte niya. Violet is pure and kind-hearted. Wala na siyang hahanapin sa babaeng ito. Na kay Violet na ang lahat-lahat. Ano ba ang nagawa niya sa past life niya? At binayayaan siya ng ganito kabait, maunawain at mapagpatawad na asawa. Tell those bodyguards of yours to leave, Greg. They've been guarding outside the house for 36 hours. Nagagalit na wika nito. Natapal naman niya ang noo. Nakalimutan niya palang paalisin ang mga bodyguards sa labas. Sorry, nag-aalala lang ako na baka bigla kang umadwis at iwan ako. Greg, kumalas ito mula sa kanyang pagkakayakap at matamang tumitig sa kanya. Thank you for the bouquet of tulips, ha? Ani nito sa bayo ko sa kanya. Bouquet of tulips? Naalala niyang itinapon niya iyon sa basurahan. Dahil sa galit niya nang malamang nasa Villarreal condominium ito. Dahil sa matinding sama ng loob sa pag-aakalang may ginagawa na ang asawa niya at si Sander. Did you take it from the garbage bin? Tumango ito habang nakayuko sa kanya. They're beautiful. Sweetheart, hindi mo na dapat kinuha yon. Tinapon ko na yun sa basurahan.
Yun ang kauna-unahang bulaklak na bigay mo sa asawa mo, kaya dapat lang nakunin ko. Muli itong tumingala sa kanya habang kagat ang ibabang labi nito. Are you going to confess that night? Kaya may pabulaklak ka? Napangiti siya at hinawakan ang mukha nito. I was supposed to ask you for a date and yes, I want to confess. Pero nakagawa ako ng kasalanan. Greg, sambit nito sa pangalan niya. Mariin ang pagkahawak ng isang kamay nito sa pagkakabuhol ng tuwalya upang hindi malaglag habang namumula ang mga matang nakikipagtitigan sa kanya. Titig na titig siya sa asawa niya. Kinabig siya nito sa batok at sinilang halik sa labi. Tila tumigil ang pag-inog ng kanyang mundo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na si Violet mismo ang humalik sa kanya. At nang maramdaman niya ang malambot na labi ng asawa ay napapikit siya. Marahan, magaan at masuyong ginalaw ng asawa niya ang labi nito. Marahan niyang iniwan ang labi and welcome his guest, ang dila ng asawa. Alam na ng asawa niya ang paraan ng kanyang paghalik. It makes him proud because he is Violet, first in everything. Hindi niya mapigilan ang mapaungol ng biglang kinalugan ng dila ng asawa niya ang kaloob-looban ng kanyang bibig at biglang sip-sip ng kanyang dila habang humahagod ang palad nito sa kanyang batok. Wala silang ibang naririnig sa mga oras na iyon, kundi tanging pagtibok ng kanilang mga puso as a sensual sa tunog ng kanilang mga labi. Hindi niya napigilan ang mga palad na maglakbay sa katawan ng asawa. Tila ito may sariling pag-iisip, humahagod, pumipisil. Bigla itong natigil at napamulagat na tumingin sa kanya. Greg, I can't. I'm still sore down there. Ani nito habang napapalunok at namumula ang buong mukha nito. Napangiti siya at napakagatlabi. I know, sweetheart. Pero hindi ko mapigilan na hawakan ka at maramdaman ang init ng katawan mo. Alisin mo nga ang kamay mo, Greg. Marahas na pinalis nito ang kanyang kamay na nakahawak sa dibdib nito. Maligo ka na, may trabaho ka pa. Ani nito sa bayuko at akma siyang tatalikuran. Hindi ako papasok. I want to spend the whole day with you. Aniya habang nakahawak sa braso ng asawa niya. Ngumiti itong bumaling sa kanya. Maligo ka na, amoy ano ka. Sa halip ay tugo nito sa kanya. Hinalikan niya ito sa labi ng mabilis. Tinulak siya na ito papasok ng banyo. Maligo ka na, sabi. Ani uli nito sabay sara ng salaming pintuan. Being with the person you love the most is one of the best feelings na walang kapantay ang saya. Napapangiti siya habang sinusuklay ang mahaba at alun-alon na buhok. Pagkatapos mag-blower ng buhok, pahid ng lotion at spray ng kaunting pabango sa leeg, ay agad na siya nagbihis. Isang simpleng house dress ang kanyang napiling isuot. Naisipan niya maglabas ng bagong bed covers ng mga punda. Kailangan niya magpalit ng bedsheet. Ngunit bago pa yun ay kailangan niyang ipaghanda ng agahan ang asawa niya. Kahit sabihin pa na may mga katulong sila na gawin ang trabahong yun, ay hindi niya dapat iasa sa mga ito ang pag-aalaga sa asawa niya. It's her responsibility as a wife to take good care of her husband. Muli siya napangiti sa isiping yon. Ganap na nga silang mag-asawa. No more agreement, no more rules. Ganap ng buo ang pagkatao niya. Ipinaghanda niya ng masusuot ang asawa niya. Isang cargo shorts at plain black v-neck t-shirt ang kanyang kinuha mula sa cabinet. Muling binuksan niya ang isang drawer para kumuha ng boxer brief. Natigil siya na mapagtanto na maling drawer ang kanyang nabuksan. Tumambad sa kanya ang isang 5x5 picture size ng kanyang asawa at dating kasintahan nito na si Sandra. Naka-skating gear ang dalawa at nasa baywang ng bawat isa ang mga braso habang hawak ng kabilang mga kamay ng mga ito ang skating board. The picture was taken somewhere in Australia base sa imahe ng flag na nasa ibaba ng litrato at nakasulat din doon ang petsa kung kailan kinuhanan ang litrato. It was December 24. Nakapagkit sa mga mukha ng mga ito ang malapad ng ngiti sa labi. Maging ang mga mata ay kumikislap
na halatang mahal na mahal ang isa't isa. Then she came. Reality slapped her. Sinira niya ang magandang samahan ng dalawa. Nasaktan niya si Sandra at ang malala pa ay nagsinungaling si Rito. I am Mr. Velasco's secretary. I'm Violet Cavallero, ma'am. Mga salitang bumalik sa kanyang isipan. Ang kaninang tuwa na nararamdaman ay parang kidlat na naglaho. She felt guilty for herself. Naging dahilan siya ng kabiguan ni Sandra. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa litrato at hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Kung meron man siyang pilit na iniiwasan, yun ay ang makapanakit siya ng kapwa niya. She always sacrificed herself and her feelings for the sake of others. Makasarili na ako makasarili. Mahal niya ang asawa niya. Sapat na ang mga katagang binatawan ni Greg. Ang mga luhang pumapatak sa mga mata ng asawa niya para sabihing mahal siya nito. She will fight for him no matter what, and no matter what outcomes, tatanggapin niya iyon. She wants to be happy, and Greg is her happiness. Ngayon pa ba siya panghihinaan ng loob, gayong ibinigay na niya dito ng buo ang kanyang pagkatao? Hindi siya bibitaw. Napatingin siya sa banyo. Tumigil na ang lagaslas ng tubig. Mabilis ang kilos niyang binalik sa drawer ang litrato at binuksan ang isa pang drawer kung saan nakahilera ang mga boxer brief ng asawa. Humugot siya ng isa at ipinatong iyon sa mga damit na kinuha niya para dito. Pagkatapos ipaghanda ng masusuot ang asawa niya, ay agad na siyang lumabas ng walk-in closet. Lumabas siya ng silid at bumaba dumiretso siya sa kusina. Magandang umaga, Ma'am Violet. Ani naman ang Ana. Naabutan niya itong nagsasangag ng kanin. Manang pwede po bang Violet na lang? Naiilang po kasi ako na ma'am na yan. Aniya sabay silay ng ngiti sa mga labi niya. Hindi kaya magagalit si Sir Greg niyan, iha? Ginitaan naman niya si Manang Ana. Sabay iling dito. Hindi po Manang, ako po ang bahala. Basta ayaw ko na pong maririnig yung ma'am na yan. Pagkatapos ni Manang Ana na magsangag ng kanin ay kusa na siya nagpresenta na magprito ng longganisa at itlog. Nasa kalagitnaan siya ng pagpiprito nang maramdaman ang malapad na dibdib sa kanyang likuran, kasabay ng pagyakap ng dalawang braso sa kanyang baywang. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat, sabay halik sa kanyang leeg. Greg, matatalsikan tayo ng mantika. Tigilan mo kaya ang pagyakap sa akin na makakilos ako ng maayos. Aniya habang inilalayo mula sa labi nito ang kanyang leeg. Nakaramdam siya ng pagkailang. Lalo pa at amoy na amoy niya ang manly scent nito na humahalo sa Melmast perfume nito at ang mainit na hininga na tumatama sa kanyang leeg. Kinuha nito mula sa kanya ang sandok. Ako na ang gumawa nito. Magtimpla ka na ng kape. Ani nito habang hindi inaalis ang pagyakap sa kanya. Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Nang paglingon niya ay tumama ang labi niya sa labi ng asawa niya. Napakurap-kurap siya ng mata habang nakatitig kay Greg. Bakit ka ba kasi dikit ng dikit? Aniya sabay iwas na mukha at kumalas mula dito. Tumawa naman si Greg. Bakit parang big deal pa rin sa'yo na mahalikan ako, sweetheart? You have to get used to it because I'm going to kiss you every day. At isa pa, Greg, pinanlakihan niya ito ng mga mata. Huwag mong ituloy ang sinasabi mo. Aniya sa may pagbabantang tinig. Ngunit sa halip na matinag ito ay hinapit siya nito sa baywang at kinulong nito sa dalawang palad ang kanyang mukha. I'm just telling the truth, sweetheart. Hindi ako magsasawang halikan ang labing ito. Nakatitig ito sa mga labi niya. Napapalunok siya habang nakatitig sa mukha ng asawa. Hinaplos nito ang labi niya. The softest and sweetest lips that I ever tasted. Ani nito uli sa kanya. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Pinupog nito ng halik ang kanyang leeg, maging ang kanyang pisngi. Greg, tama na. Aniya habang napapahalakhak. Akma siya nitong hahalikan sa labi ngunit nabitin iyon sa ere.
Kapwa sila nagkatitigan. Greg, nasusunog! Oh shit! Mura naman ito. Agad siya nitong binatawan at pinatay nito ang apoy. Puno ng puting usok ang loob ng kusina at umaalingasaw ang amoy ng sunog na pritong longganisa sa paligid. Ikaw kasi, paninisi niya dito. Yan tuloy sunog na. Sabay na napasugod si Manang Ana at Patricia sa loob ng kusina. Iha, Violet, ano nangyari? Bakit puno ng usok itong kusina? Nag-aalalang tanong ni Manang Ana. Sorry po Manang, nasunog yung longganisa na piniprito ko. Aniya habang napapayuko at hindi makatingin ng diretso kay Manang Ana. Sabi ko kasi sayo ako na eh. Wika naman ni Manang Ana. Muli nitong binuksan ang malaking ref at kumuha ng ilang pirasong longganisa. Sige na Iha, ako na ang magpiprito nito. Wika nito. Pagtikhim naman ang asawa niya. Ay nandito pala kayo sir. Bahagyang nagulat naman si Manang Ana na mapansin ang asawa niyang nakatayo malapit sa burner stove. Manang Ana, ako na po. Wika naman ni Greg habang nanunukso siyang tinititigan nito. Patricia, pakibuksan na lahat ng bintana para mawala agad ang amoy at usok. Baling naman ito kay Patricia. Agad tumalima si Patricia. Binigyan siya nito ng isang makahulugang ngiti bago tumalikod. Sige. Marahang binaba ni Manang Ana ang longganisa sa ibabaw ng pinggan at nilagay malapit sa may sink. Sige sir, lalabas na po ako. Pagpapaalam nito kay Greg. Sige po Manang, salamat. Ani naman ang asawa niya. Natigilan si Manang Ana at napalingon kay Greg, kasabay ng pag-awang ng mga labi nito. Saka itong muling napatingin sa kanya. Pagtataka ang rumihistro sa mukha nito. Sumandal siya sa gilid ng pintuan habang matamang tinititigan ang bawat galaw ng asawa niya. Her husband's muscles is flexing in his every movement at napapalunok siya habang tinititigan ang bawat galaw nito. Nilagyan nito ng mantika ang mainit na kawali. Oops! Pigil niya rito. Huwag masyado marami Grego. Gawa sa baboy ang longganisa. Kaya dapat kaunting mantika lang ang ilalagay mo para hindi masyadong umay kainin. Yes, boss. Masusunod. Sabay kindat nito sa kanya. Sapo niya ang dibdib. Kinikilig siya sa ginawa ng asawa. Dali-dali niyang inalis ang suot ni apron. Marahan siyang lumapit sa asawa at pinasuot iyon dito. Natigil ito sa akmang paglalagay ng longganisa sa mainit na kawali. Lagay mo na. Aniya pagkatapos itali ang tali ng apron sa likod nito. Niyakap niya ito sa likuran. Muli itong natigilan. Greg, sabi ko ilagay mo na ang longganisa. Untag naman niya dito. Napabuntong hininga ito bago inilagay ang longganisa sa mainit na kawali. On her surprise, tinanggal nito ang mga braso niyang nakapulupot sa baywang nito at isinuksok nito ang kamay niya sa ilalim ng apron. Sa ilalim ng apron mo, isusuot ang kamay mo. Baka matalsikan ka ng mantika. Wika naman ni Greg sa kanya. Napangiti naman siya. Mahigpit niya itong niyakap at mas lalo niyang itiniin ang katawan sa likuran ng asawa. You're testing me, sweetheart. Ani naman ito. No, ginagawa ko lang ang ginawa mo sa akin. Pinalandas niya ang palad papunta sa matipunong dibdib ng asawa niya. Ano ang pakiramdam kapag niyayakap ka at hinahawakan habang nagluluto? Mapanuksong tanong niya sabay halik sa leeg nito. Humugot naman ang malalim na buntong hininga. Parusa. Pabulong na sabi naman ito. Marahan naman siyang natawa. Akma niyang tatanggalin ang mga braso na nakapulupot sa katawan nito. Stay. Pigil naman ito sa kanya. I always wanted to feel the heat from your body, sweetheart. Always. Napalingon ito sa kanya at yumukod ng bahagyang ginawaran siya ng halik sa pisngi. Greg, baka masunog ulo yung longganisa. Pareho naman silang natawa. Walang mapaglagyan ang tuwa sa kanyang puso. Ang kaninang pag-iisip tungkol kay Sandra ay saglit na nawala sa kanya. Hindi umalis sa tabi niya ang kanyang asawa. Maging sa pagpalit ng kobre kama ay katuwang niya ito. Bakit kasi hindi na lang si Patricia at Manang ang magpalit nito? Reklamo naman ni Greg.
Greg, tawag niya sa pansin nito. Sabay turo sa mantsa. Gusto mong makita nila yan? Galing sa akin yan at kagagawan mo. Nakakahiya. Natawa na lang ito sabay lapit sa kanya. Masakit pa ba, sweetheart? Sa halip ay tanong nito sa kanya.